Sa nakaraang recap ay tuluyan nang nakabalik si Ji Chen-fan sa Xuanyuan Dynasty na agad rin namang sinalubong ng kanyang ama at ina. At gusto ni Ji Kanghao na si Ji Chen-fan na ang magiging emperador kaya pagkaraan ng 3 araw ay magiging emperador na si Ji Chen-fan, habang si Chen Ye ay inaabangan rin ang mangyayari sa mundo ng Demon Ancestor Su Changqing. Habang umiinom si Chen Ye ng cherry essence, makikita naman si Ji Chen-fan sa likuran na nagtatago at pinagmamasdan lamang ang kanyang master. Subalit agad rin naman itong nalaman ni Chen Ye kaya naman tinanong niya na kung hanggang kailan ni Ji Chen-fan gustong silipin siya. Hindi naman inaasahan ni Ji Chen-fan na matatagpuan siya ng kanyang master, kaya agad na siyang lumabas sa pagtatago at hinarap ang kanyang master. Nang mapansin naman ni Chen Ye ang kasuotan ni Ji Chen-fan kaya napagtanto niya na si Ji Chen-fan ay isang prinsesa. Kasabay nito pinuri niya rin ang kasuotan ni Ji Chen-fan na ito ay bagay sa kanya dahil ito ay mukhang marangal at matikas, na ikinatuwa naman ni Ji Chen-fan nang marinig niya ito dahil ito lamang ang casual niyang damit sa palasyo. Sinabi rin ni Chen Ye kay Ji Chen-fan na bukas ay ang araw ng pagluklok sa trono. Kaya tinanong niya si Ji Chen-fan na kung hindi ba siya magpapahinga ng mas maaga. Agad namang sinabi ni Ji Chen-fan na simula nang bumalik siya sa palasyo, siya ay nagkaroon ng higit pang mga affairs at kailangan rin niyang mag-absorb ng qilok, kaya masyado siyang abala, na gusto niyang samahan ang kanyang master kapag may oras siya. Nang marinig ito kaya sinabi rin ni Chen Ye kay Ji Chen-fan na siya ay ang magiging future emperor at ang emperador ng Human Emperor World at ang ganitong uri ng bagay ay magiging higit pa sa hinaharap kaya kailangan ni Ji Chen-fan na dahan daw ang isabuhay ito. Agad rin naman itong naintindihan ni Ji Chen-fan kaya gusto niyang matuto kung paano maging isang mabuting emperador at syempre hindi rin siya mahuhuli sa kanyang cultivation. Binigyan naman ni Chen Ye si Ji Chen-fan ng headpats bilang papuri dahil napakaganda ng laban ni Ji Chen-fan sa Baiyu Jing na tila magagamit na niya ang kapangyarihan ng emperador. Natuwa naman si Ji Chen-fan rito sabay sinabi na ito ay dahil magaling magturo ang kanyang master. Sinabi rin ni Chen Ye na kung titingnan ng langit ay kakaunti lamang ang mga taong kasing edad ni Ji Chen-fan na makakarating sa antas na ito sa loob lamang ng 10 araw kaya labis siyang nalulugod na maging isang guro. Hindi naman sanay si Ji Chen-fan sa sobrang papuri ng kanyang master, kaya napapaisip siya na kakaiba ang pakiramdam ngayon ng kanyang master, kaya iniisip niya na kung sinisisi ba siya ng kanyang master sa pagiging abala sa ibang mga bagay ngayon. Ngunit agad rin naman niyang napagtanto na ang kanyang master ay hindi ganoong tao, ngunit ang gayong magiliw na master ay medyo hindi komportable sa kanya. Habang abala si Ji Chen-fan sa mga iniisip nito ay binanggit naman ni Chen Ye ang kanyang pangalan. Nang marinig ito ay agad rin namang tinanong ni Ji Chen-fan ang kanyang master na kung ano ang problema. Direkta namang sinabi ni Chen Ye na oras na para siya ay umalis. Na ikinagulat naman ni Ji Chen-fan nang marinig niya ito kaya tinanong niya na kung aalis na ba ang kanyang master ngayon. Ngunit agad rin naman niya itong naintindihan dahil ang kanyang master ay hindi isang tao sa mundong ito, subalit hindi niya lang ito inaasahan, kaya agad na ring tinanong ni Ji Chen-fan na kung kailan aalis ang kanyang master dahil ipapadala niya ang kanyang master. Agad naman itong sinagot ni Chen Ye na aalis siya sa ikalawang araw. Nalubos namang ikinabigla at ikinagulat ni Ji Chen-fan dahil sa bilis nito kaya agad na rin niyang tinanong ang kanyang master na kung hindi ba pwedeng manatili ang kanyang master ng ilang araw dahil marami ring itatanong si Ji Chen-fan sa kanyang master. Subalit hindi ito magagawa ni Chen Ye dahil matagal na siyang nasa Human Emperor World at nakuha na rin ni Ji Chen-fan ang inheritance ng Human Emperor. Maliban pa rito ang qilok ng buong Human Emperor World ay nasa kamay na rin ni Ji Chen-fan at sa hinaharap ay tiyak na sasakupan ni Ji Chen-fan ang isang lugar sa heavens. Dagdag pa niya na may mga bagay na maaari niyang ituro kay Ji Chen-fan, ngunit maaari lamang si Ji Chen-fan na maglakad sa kanyang sariling paraan. Naiintindihan naman ito ni Ji Chen-fan pero nalulungkot pa rin siya, upang mapabuti ang pakiramdam ni Ji Chen-fan kaya kinurot ni Chen Ye ang pisngi ni Ji Chen-fan at sinabi na wag na itong masyadong mag-isip. Magpahinga ng maaga at magiging mabuti ang pakiramdam ni Ji Chen-fan kapag nagising siya bukas, subalit sa sinabi ni Chen Ye ay mas lalo lang umiyak si Ji Chen-fan dahil baka pagkagising niya ay wala na ang kanyang master.
Sinabihan naman ito ni Chen Ye na hangal dahil sa mga iniisip ni Ji Chen-fan dahil papanoorin niya pa itong umakyat sa trono bago umalis. Dagdag pa niya na hindi ito tungkol sa buhay at kamatayan kaya kapag bumuti ang antas ng cultivation ni Ji Chen-fan sa hinaharap ay tiyak na magkikita silang muli. Matapos itong sabihin ni Chen Ye ay binanggit naman ni Ji Chen-fan ang salitang master. Nang marinig naman ito ni Chen Ye kaya tinanong niya na kung ano ang problema. Nakangiti namang sinabi ni Ji Chen-fan na kung pwede bang yakapin siya, nang marinig ito kaya napabuntong hininga na lamang si Chen Ye ngunit kinalaunan ay agad na rin siyang pumayag at sinabi na isang beses lang ito. Nang marinig naman ito ni Ji Chen-fan ay wala na siyang sinayang na segundo at agad na niyang niyakap ang kanyang master ng mahigpit, wala namang ginawa si Chen Ye kundi ang pagmasdan lamang si Ji Chen-fan. Pagdating ng ikalawang araw ay nag-ipon ang mga ministro para sa isang tao upang magmana ng kaayusan ng langit at ibigay ang posisyon ng may paggalang upang baguhin ang emperador. At ito ay walang iba kundi ang ika-9 na prinsesa ng Xuanyuan Dynasty, Human Emperor na si Ji Chen-fan na inaanyayahan nilang pumasok sa bulwagan, at makikita si Ji Chen-fan na nakasuot ng magarbong kasuotan na lumabas sa loob ng silid, na agad rin namang win-welcome ng lahat ng naroroon. At si Ji Kanghao, ang ika-23 henerasyon ng emperador ng dinastiyang Xuanyuan, ngayon ang posisyon ng emperador ng dinastiyang Xuanyuan ay opisyal na ipinapasa sa kanyang ika-9 na anak na babae na si Ji Chen-fan, kaya mula ngayon, si Ji Chen-fan ang ika-24 na emperador ng dinastiyang Xuanyuan at umaasa siya na sa hinaharap ay mapoprotektahan ni Ji Chen-fan ang Xuanyuan Dynasty at Human Emperor World. Wala namang pag-aatubiling sinagot ito ni Ji Chen-fan na matutupad niya ang inaasahan ng kanyang ama dahil siya, si Ji Chen-fan, ang ika-24 na henerasyong emperador ng dinastiyang Xuanyuan sa pamamagitan nito ay nanunumpa na paprotektahan niya ng husto ang Xuanyuan Dynasty sa hinaharap at hahayaan ang Human Emperor World na sumikat sa langit. Matapos sabihin ni Ji Chen-fan ang panunumpa ay agad na niyang itinaas ang seal ng Xuanyuan Dynasty kaya malakas ng sinisigaw ng mga tao na Long Live Emperor and God Bless Xuanyuan bilang pagkilala sa bagong emperador ng Xuanyuan Dynasty. Sa kabilang banda ay natutuwa si Xiaoxi nang makita niya ang mahusay na ginawa ni Ji Chen-fan, kasabay nito sinabi rin ni Chen Ye na ito dapat ang hitsura ng emperador. Bakas naman ang kasiyahan sa mukha ni Xiaoxi dahil ngayon ang gawain kay Ji Chen-fan ay matagumpay na natapos, kaya agad na niyang sinabi sa kanyang master na pumunta na sila sa susunod na mundo. Nang walang makuhang kasagutan kaya agad nilingon ni Xiaoxi ang kanyang master at tinanong na kung nag-aatubili ba siya, kaya nagmungkahi si Xiaoxi na kung bakit hindi ni Chen Ye isama si Ji Chen-fan sa kanya. Sinabi naman ni Chen Ye na marami pa ring problema sa Human Emperor World na nangangailangan sa kanya upang malutas. Maliban pa rito ito rin ang karanasan ni Ji Chen-fan at hindi siya pwedeng makialam, kaya agad na niyang sinabihan si Xiaoxi na umalis na sila, na agad rin namang sinunod ni Xiaoxi. Mabalik sa Xuanyuan Palace, patuloy pa ring binabati ng mga ministro ang bagong emperador ngunit mula nang umakyat sa trono ang kanilang kamahalan ay marami ng mga gawain sa gobyerno, kaya't sinabi nila sa bagong emperador na si Ji Chen-fan na mangyaring intindihin ang mga ito. Kaya isa-isa na nilang ipinahayag ang kanilang mga sariling saloobin at ito ay tungkol sa masyado ng malubha ang kanilang treasury at pati na rin ang balita ng pagluklok ng kanilang kamahalan ay malapit ng kumalat sa buong Human Emperor World. Sa oras na iyon ang lahat ng mga pangunahing sekta ay magpapadala ng mga tao upang bumati. Maliban pa rito ay kamakailan lamang ay nagkaroon rin ng balita ng kaguluhan sa hangganan at iminungkahi ng ministro na dagdagan ang puwersa ng garrison upang sugpuin ito. Sa sobrang dami ng mga gawain kaya hindi na malaman ni Ji Chen-fan ang kanyang sasabihin sa mga ministro, dahil dito kaya agad lumapit si Ji Chen-fan sa kanyang ama at tinanong na kung araw-araw bang nakikipag-usap ang kanyang ama sa napakaraming politiko, na agad rin namang sinagot ng kanyang ama na ginagawa niya talaga ito dahil hindi madaling gawain ang pagiging emperador. Kaya napapabulong na lang si Ji Kanghao na hindi madali talaga ang maging isang emperador, pero sinabihan niya rin si Ji Chen-fan na huwag itong masyadong mag-alala dahil bata pa si Ji Chen-fan at dahan-dahan siyang tuturuan ng kanyang ama at ng publiko.
Nang marinig ito ni Ji Chen-fan kaya agad niyang tinulak ang kanyang ama upang ito na ang bahala sa mga bagay-bagay na ito dahil meron pa siyang gagawin kaya sinabi niya sa mga ministro na mangyaring pumunta ang mga ito sa kanyang ama para sa mga gawain sa gobyerno o anumang bagay. Matapos itong sabihin ni Ji Chen-fan ay mabilis na siyang tumakbo paalis sa kaguluhan na ito, kaya ang naiwang na si Ji Kang-hao ang pinagpistahan ng mga ministro tungkol sa mga gawain. Kaya isa-isa na nilang hininga ng ideya ang kanilang kamahalan sa gawain sa treasury. Tinanong rin nila sa kanilang kamahalan na kung ano ang pinakamainam na bilang ng karagdagan para sa troops at mayroon ding isang bagay ng karangalan. Samantala sa kabilang banda ay nakahinga na ng maluwag si Ji Chen-fan dahil sa wakas ay nakatakas na siya dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng napakaraming problema pagkatapos magmana ng trono. Matapos makakuha ng kaunting pahinga si Ji Chen-fan ay agad na niyang binuksan ang pinto ng silid na kung saan naruroon ang kanyang master na si Chen Ye subalit wala na siyang nadatnan kundi ang ilang mga artifact lamang na nasa taas ng mesa kaya napapatanong si Ji Chen-fan na kung umalis na ba ang kanyang master. Agad ring kinuha ni Ji Chen-fan ang iniwang sulat ni Chen Ye sa kanya at nakasaad dito ang impormasyon ng lahat ng iniwang artifact dahil hindi pa si Chen Ye nagbigay ng anumang regalo para kay Ji Chen-fan ng napakatagal, kaya iniwanan niya si Ji Chen-fan ng dalawang artifact. Ang Wayunoji ay ang unang storage artifact na ginawa maraming taon na ang nakalipas. Ang lahat ng mga bagay na kailangan ni Ji Chen-fan bago siya makarating sa Celestial Realm o Heaven and Human Realm ay nakalagay sa loob nito. Ang isa ay isang mahiwagang sandata na gawa sa balat ng Thunder Leopard, ito ay may mahusay na pagtatanggol at maaaring tumaas ang kanyang bilis, at kung ang espiritual na damit ay nasira, malalaman ito kaagad ni Chen Ye na kahit siya ay nasa heavens. At kapag tama na ang panahon ay maaari itong tanggapin bilang espiritong hayop, dahil maraming mga halimaw sa Human Emperor World na tinatakan ng iba pang maliliit na mundo. At tungkulin niya ito bilang bagong emperador na linisin ang mga nakatagong problemang ito sa mundong ito kaya gawin niya ang kanyang makakaya. Matapos itong basahin ni Ji Chen-fan ay pumatak na lang ang luha nito sa iniwang sulat ni Chen Ye, kaya agad na siyang tumakbo palabas ng silid upang habulin ang kanyang master. Nang mapansin naman ito ng babaeng lingkod kaya patanong niyang sinabi sa kanilang kamahalan na kung saan ito pupunta dahil malapit nang magsimula ang enthronement banquet. Samantala sa kabilang banda ay nakarating na sina Chen Ye at Xiao Shi sa bundok na natatakpan ng niebe at agad tinanong ni Xiao Shi na kung ito ba ang lugar kung saan iniligtas si Ji Chen-fan. Tinanong niya rin na kung gusto ba ng kanyang master na pumasok sa time and space dito. Sinagot naman ito ni Chen Ye na maaari siyang umalis kahit kailan niya gusto ngunit ayaw niya munang gawin ito dahil curious lang siya na kung ordinaryo lamang siya na tao ay anong paraan ang gagamitin niya para hayaan siyang maglakbay sa mundo. Nang marinig ito ni Xiao Shi kaya nagmungkahi si Xiao Shi na sa katunayan ay mayroon siyang paraan upang hayaan ang kanyang master na umalis. Ngunit, habang hindi pa sinasabi ni Xiao Shi ang dahilan nito ay agad nang pumayag si Chen Ye sa paraan ni Xiao Shi ng pagbukas ng time and space, na lubos namang ikinagulat ni Xiao Shi nang marinig niya ang sinabi ng kanyang master. Subalit agad rin naman niyang sinunod ito, kaya agad nang nilabas ni Xiao Shi ang kanyang system at hinanap rito ang System Operation Manual at nang mahanap ang kailangan lamang gawin ni Xiao Shi ay parang gumuhit lamang ng circle upang sila ay maglakbay sa time and space. Ilang saglit pa ay sinimula na nga ni Xiao Shi ang pagguguhit habang si Chen Ye ay matikas lamang na nakatayo at napabuntong hininga na lamang ito dahil mali-mali ang pagkakaguhit ni Xiao Shi ng circle. Kaya tinanong ni Chen Ye si Xiao Shi na kung wala na ba siyang ibang paraan, ngunit sa isip-isipan ni Chen Ye ay naaalala niya ang gabing niyakap siya ni Ji Chen-fan. Maya-maya pa ay tinawag na ni Xiao Shi ang kanyang master upang ipaalam na tapos na siyang gumuhit kaya naman pwede na silang umalis. Nang marinig ito ni Chen Ye ay agad naman niya itong naintindihan kaya agad na siyang lumapit sa ginawang time and space circle na agad rin naman niyang nalaman na ang paraan na ginamit ni Xiao Shi ay isang coordinate transmission. Agad rin naman itong ipinaliwanag ni Xiao Shi na ito ay isang teleportation cursor ngunit sa paggawa lamang nito siya ay napagod na.
Isinaadri niya na hanggat hahawakan lamang ito ng kanyang master gamit ang kanyang kamay ay magsisimula ang cross-world teleportation program. Matapos hawakan ni Chenye ang tuktok ng spiritual crystal ay meron namang tumawag sa kanya ng master na ipinagtaka naman ni Xiaoxi nang marinig niya ito. Nang tingnan ito ng dalawa ay agad rin naman itong nakilala ni Xiaoxi na ito ay si Ji Chenfan. Maya-maya pa ay nakarating na si Ji Chenfan kung saan nakatayo ang kanyang master kaya nagpapasalamat si Ji Chenfan na nakaabot siya, dahil wala nang sapat na oras kaya kahit pagod at hinihingal ay agad tinanong ni Ji Chenfan ang kanyang master na kung simula ba ngayon ay makikita pa ba niya ulit ang kanyang master. Habang unti-unti nang nawawala ang katawan ni Chenye ay sinabihan naman nito si Ji Chenfan na hangal dahil hindi pa siya patay. Kaya bakit hindi niya makikitang muli si Ji Chenfan? Dahil kapag naabot na ni Ji Chenfan ang Heavens and Human Realm at lumabas sa Human Emperor World at maglakbay sa Heavens ay magkikita silang muli. Matapos itong sabihin ni Chenye ay tuluyan na nga itong naglakbay sa time and space kaya naman naiwan na lamang si Ji Chenfan na mag-isa. Ilang saglit pa ng paglalakbay ni na Chenye at Xiaoxi sa time and space tunnel ay nakarating na din sila sa Heavenly Dream Realm, Continental Demon Realm. Sa kabilang dako sa Demon Sect makikita ang nakatakdang maging pangalawang disipulo ni Chenye na si Su Changqing na nakatali ng mga spiritual chain. Nang bigla na lamang bumukas ang pinto ng silid na kung saan naruroon si Su Changqing at pumasok rito ang isang babae at ito ay ang sect master ng Chenyu Sect na si Yu Tianyin. Maya-maya pa ay nilapitan na nito si Su Changqing at tinanong na kung na-miss siya ba nito. Pinuri niya rin si Su Changqing dahil sa magandang figure nito at sa maliit nitong mukha, kaya naman hindi sayang para sa kanya na gumastos siya ng napakaraming panlunas. Dagdag pa niya na bukas ay ang araw ni Su Changqing upang ito ay ganap na maging adult at ang katawan ng Pure Yin ay makukumpleto na rin, kaya pinaalalahanan ito ni Yu Tianyin na mas mabuting maging masunurin ito dahil kung hindi ay ipinapangako niya na ang kapalaran ni Su Changqing ay magiging 100 beses na mas miserable kaysa sa kanyang mga tao. Matapos sa pinaggagawa nito ay agad na ring napagpasyahan ni Yu Tianyin na tumigil at hindi na niya tutuksuhin si Su Changqing dahil kung magpapatuloy ito ay baka hindi niya maiwasang mapatay si Su Changqing. Kaya naman napagpasyahan na lamang niyang lumabas sa silid at magkita na lamang sila bukas. Nang tuluyang makaalis sa silid si Yu Tianyin ay naiwan naman si Su Changqing na walang lakas dahil wala na siyang magagawa rito. Sa kabilang banda ay meron namang namuong isang malaking bilog sa kalangitan, na siyang ipinagtaka ng mga demon nang makita nila ito. Ilang saglit pa ay tuluyan ng bumagsak ang dilaw na enerhiya sa gitna ng kagubatan na naging dahilan upang magliparan ang mga puno na malapit rito na lubos namang ikinagulat ng mga demon dahil sa lakas ng spiritual fluctuations na nagmumula rito, kaya naman agad nang nagsikuripas ng takbo ang mga demon para lamang makalayo mula dito. Ipinahayag naman ni Xiaoxi sa kanyang master na ito ay ang Demon Realm of the Heavenly Demon Realm. Nang marinig ito kaya agad na ring tinanong ni Chenye na kung nasaan ang lokasyon ni Su Changqing. Sinagot naman ito kaagad ni Xiaoxi na kung tama ang impormasyon, si Su Changqing ay tiyak na nasa isang sekta na tinatawag na Chenyu Sect. Sinabi rin ni Chenye na ang white-haired demon ancestor dahil sa kanyang katawan ng Pure Yin kaya ang buong pamilya ay pinatay. Nang marinig ito kaya napapasabi na lamang si Xiaoxi na ang sitwasyon ni Su Changqing ay higit na miserable kaysa kay Ji Chenfan, habang sinasabi ito ni Xiaoxi ay unti-unti namang binabago ni Chenye ang kanya nitong buhok. Nang mapansin ito ni Xiaoxi kaya agad niyang tinanong ang kanyang master na kung ano ang ginagawa nito. Agad rin namang ipinaliwanag ni Chenye na ito ang Celestial Realm, ang hometown ng white-haired demon ancestor. Kaya naman gusto niyang baguhin ang kanyang imahe kaya tinanong niya si Xiaoxi na kung hindi ba ito nararapat. Agad namang sinabi ni Xiaoxi na wala siyang problema rito dahil ito ay angkop, kaya kung gusto ng kanyang master ay maaari niyang baguhin ang kulay ng buhok nito araw-araw. Ngunit sa isip-isipan ni Xiaoxi ay napatawa ito dahil sa ginawa ng kanyang master kaya napapatanong siya na kung gusto ba ng kanyang master na iparamdam kay Su Changqing na sila ay magkapareho kaya nagpalit ito ng kulay ng buhok.
Dagdag pa niya na kahit medyo kakaiba ang puting buhok ay mukhang mas gwapo ang kanyang master tingnan rito. Habang patuloy si Xiaoxi sa kakaisip nito ay agad na siyang sinabihan ni Chen Ye na pangunahan na nito ang daan. Nang marinig ito ni Xiaoxi ay agad rin naman niyang sinunod ito. Samantala sa Chenyu sect ay napapatanong ang mga miyembro nito na kung ano ang nangyayari dahil bakit silang lahat ay dapat na magbantay. Nang marinig ito ng isa kaya tinanong niya na kung hindi ba nito alam dahil ang Purine body na babae na kinuha ng kanilang master 8 taon na ang nakakaraan ay magiging adulto na ngayon. Nang marinig rin ito ng iba kaya hindi na sila nagtataka na kung bakit inalagaan talaga ang batang babae na iyon ng kanilang patriarch. Sinabi rin ng iba na natural lamang ito dahil ito ay ang Purine body kaya baka ma-promote na sa heaven ang kanilang sect master in one fell swoop pagkatapos ng araw na ito. Sinabi rin ng isang miyembro ng Chenyu sect na ang katawan ng Purine ay parang nakita na niya ito noon at ito ay parang bata at ngayong lumaki na ito kaya hindi na niya alam na kung papayagan rin ba sila ng kanilang sect master. Pinaalalahanan naman ito ng katabi nito na itatak nito sa kanyang isip ang mga sinabi ng kanilang sect master, kaya naman tinanong niya na kung gusto ba niyang squeezed siya ng kanilang master. Subalit imbis na matakot ay ikinatuwa pa niya ito dahil kapag ginawa iyon ng kanilang master ay ang galing din nun. Habang pinagmamasdan ang kalangitan patanong niya ring sinabi sa katabi nito na mukhang hindi maganda ang panahon ngayon. Nahihiya namang sinabi ng isa na ito ay malaking problema dahil kinukumpiska pa rin ang damit niya. Samantala mula sa loob ay nagmamasid lamang si Su Changqing sa bintana sa mga nangyayari sa labas, at hinahawakan na nito ang kanyang tiyan dahil unti-unti na rin itong nararamdaman na sumasakit na ang kanyang dantian. Nang bigla na lamang bumukas ang pinto ng silid dahil bumalik na ang sect master ng Chenyu sect na si Yu Tianyin at lubos itong natutuwa dahil dumating na ang araw na inaasam-asam nito at ito ay ang body ng Purine dahil 8 taon, naghintay siya ng 8 taon at sa wakas ay nasa hustong gulang na ang nagmamay-ari ng Purine body. Kaya wala na siyang sinayang pa na oras at gusto na niyang maging kanya ang Purine body. Kaya sinasabihan niya si Su Changqing na maging masunurin ito at maging kanyang furnace tripod. Matapos itong sabihin ni Yu Tianyin ay agad na nitong sinimulan ang pag-absorb ng Purine na nasa katawan ni Su Changqing, dahil rito kaya sinasambit na lamang ni Su Changqing ang salitang ama at ina at sinasabi na nandito si Chinger. Matapos banggitin ni Su Changqing ang salitang iyon ay meron na lamang isang thunder ang bumagsak sa Chenyu sect na naging dahilan upang magbagsakan ang mga dingding ng sekta na ikinagulat rin ni Yu Tianyin, kaya galit niyang tinanong na kung sino ito ang naglakas loob na istorbohin siya. Samantala sa labas makikita ang isang napakalaking spiritual white dragon na umiikot-ikot lamang sa Chenyu sect. Dahil sa sobrang laki nito kaya napapawaw ang mga miyembro ng Chenyu sect dahil sa nakikita nila na isang malaking dragon, habang sa ulo ng dragon na ito ay matikas lamang na nakatayo si Chen Ye at pinagmamasdan lamang ang mga miyembro ng Chenyu sect sa kanyang ibaba.